Kai Sotto, markado na ngayon sa Japan B-League, and there is only one truth. Wala nang makakapigil pa sa kanya sa Japan. Kahit ang mga naglalakihan at naglalakasang imports ay nabibigla silang lahat sa galing ni Kai. There is no way to stop Kai. Kahit na pinisikal na nila ng maigi ang ating idol, ay ganun pa rin. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-alagwa ng kanyang basketball career sa Japan B-League. In fact, in the last 3 games, ay nakapag-adjust na si Kai at lumobo na naman ang kanyang stat line. In the last 3 games, ay nag-average siya ng 19.3 points, sobrang taas niyan considering na siya ang tinutukan ng depensa ng mga kalaban. To the point na tinira na talaga siya at gusto nilang saktan upang mawala siya sa focus at matatakot na makipagsabayan. Pero instead na bumaba ang kanyang stat line, ay mas lalo pa itong tumaas, especially ang kanyang scoring, and for the first time, ay nag-back-to-back 23 points pa ang ating idol. Ito ang sinasabi natin na ang physicality will only get Kai better. Mas nagiging pasensyoso na siya ngayon at mas nailabas pa niya ang kanyang iba't ibang klaseng galaw. Ito ay dahil sa napakahirap na depensa ng kanyang nakakaharap every time na kung saan he has to exert more effort and be more creative. Katulad na lang ng move na ito. Nabitawan na ang bola ni Kai pero nakuha pa niya mag-spin move at tinapos pa ang play sa isang one-handed shot. Sa mga ganitong play, makikita ng lahat kung gaano ka-skilled ni Kai. Katulad rin ng ginawang Eurostep niya na kung saan nahilo na lang ang bantay. Pero kahit gaano pa kagaling ni Kai, ay dadaan muna siya sa dalawang napakatinding pagsubok ngayong summer. Nakatakdang maglalaro si Kai sa NBA Summer League at sa Gilas, pero ang problema ay baka magkaroon ng conflict ang dalawang events. So kung ikaw ang tatanungin, ano ang mas pipiliin mo? Ang paglalaro sa NBA Summer League o ang paglalaro sa Gilas? Paki-comment lang po sa baba mga ka-shaded lane. Well, kung merong mas magandang offer ang NBA Summer League team na kukuha kay Kai, ay it is no-brainer, lalo na kung pangakuhan siya na makapaglaro siya sa NBA or kahit man lang pangakuan si Kai ng mahabang playing time. Kung ganyan ang sitwasyon, ay dapat pipiliin ni Kai ang NBA Summer League. Pero in the event na walang assurance, ay siguro mas maganda kung sa Gilas siya maglalaro dahil sa Gilas, sigurado ang kanyang playing time under Coach Tim Cone. At napakataas pa ng antas ng laro sa International sa Olympic Qualifying Tournament compared sa NBA Summer League na kung saan walang mga NBA superstars na maglalaro. So just imagine, Kai Sotto scoring 20 points against Latvia na makakatapat niya si Kristaps Porzingis. Hindi kaya maglalaway kaagad ang lahat ng mga NBA teams sa kanya? I firmly believe na napakagaling na player ni Kai and his skills ay pang NBA. Isang hybrid player kasi itong si Kai. Ang kanyang style of play ay kombinasyon ng isang European at American big man na merong touch of Pinoy basketball. Kaya napakarami niyang mga galaw. He plays like Hakeem Olajuwon and Kareem Abdul-Jabbar, pero he also plays like Dirk Nowitzki and Paul Gasol. At kung titingnan mo, ay malaki ang similarity niya kay Junmar Fajardo. Kaya napakahirap bantayan ni Kai dahil sa kanyang taglay na kakaibang skill set. And for now, ang focus ni Kai ay makakuha ng maraming experience playing longer minutes, something na sa 3 taon hindi niya nagawa. This time ay maganda na ang kanyang pinapakita and thanks sa longer playing time na kanyang nakukuha. At sa NBA naman, Los Angeles Lakers versus New Orleans Pelicans. Salpukan na. Di umobra ang yabang ng Pelicans kay LeBron James. At Zion Williamson, walang-wala sa katawan ni King James. Napaka-importante ang larong ito para sa Lakers at New Orleans. First quarter, maganda ang simula ng Lakers. Dunk agad itong si Rui Hachimura. At gandang assist dito ni LeBron James kay Rui Hachimura again. 7 straight assist agad itong si LeBron James.
At Anthony Davis, gandang layup. At D'Angelo Russell, naghahasik din at lahat ng yan ay galing sa pasa ni LeBron James. Pero sumagot naman ang Pelicans ng 3-pointer. At bawi naman ng alley-oop dunk si AD galing sa pasa ni LBJ. At driving layup pa ni Austin Reeves. At dito muntikan na sina LeBron James at ng referee. At Anthony Davis, isang easy layup, sinundan pa ng midrange jumper. Leading scorer na siya dito with 14 points. Pero naghasik din itong si Brandon Ingram para sa Pelicans. Kumasa ng 9 straight points. At ito pa, pasok ang kanyang buzzer beater 3 points. End of the first quarter, 30-24, lamang ng 6 points ang Lakers. Second quarter, grabe ang simula ng Lakers. Pakitang gila sa LeBron James sa kanyang reverse layup. At D'Angelo Russell, pumukol ng long 3. At attack mode itong si King James, driving layup, walang-wala ang depensa ng kalaban. At talagang humarurot na dito si King James, wala nang makakapigil sa kanya. At dito, power one-handed slam ni LeBron James, ilista mo na. At fast break pa ni Austin Reeves, naghahasik ang opensa dito ng Lakers. Binaon nila ang Pelicans. At eto pa, dakdak naman itong si AD. At gandang assist pa ni LeBron James para sa dunk ni Rui Hachimura. At back-to-back assist ni LBJ to Rui Hachimura, ginanahan na. LeBron James, wala pa ring makakaawat sa kanya, isang layup pa. Double-double na siya dito with 13 points and 13 assists. At pasok pa ang another layup ni LBJ. End of the second quarter, 70-53, 17 points ang baon ng Pelicans. Third quarter na, Delo agad pakawala ng 3-pointer. At eto pa, another 3 points ni Delo. At Austin Reeves, isang layup. Parang naulit lang ang nangyari noon sa in-season tournament na kung saan binaon ng Lakers sina Zion Williamson at ang Pelicans. At ayaw talaga pumigil itong si LeBron James at naghasik pa ng isang one-handed dunk. At Austin Reeves, tira pa ng 3 sa gilid. Pero lumalaban pa rin ang Pelicans. Walang atrasan at patuloy pa rin ang paghahabol. At dito, tira pa ng midrange itong si King James. 99-77, end of the third quarter, baon pa rin ang Pelicans ng 22 points. Fourth quarter, natamaan pa sa mukha itong si LeBron James pero patuloy pa rin ang laban. At Anthony Davis, pumukol pa ng midrange jumper. LeBron James, attacking the basket, sa Paul. At naka-triple-double na dito si King James, kinain lang niya ang depensa ni Zion. Pero bad news para sa Lakers, Anthony Davis na mimilipit sa sakit sa kanyang tuhod at di niya alam ang dahilan. At balik locker room siya. Pero walang problema dahil patuloy pa rin ang paghahalimaw nitong si LeBron James. Buhat mo dito si King James at sa huli, panalo ang Los Angeles Lakers 124-108, talo ang New Orleans Pelicans